Ikaw muna pare. Ako, cancer ang zodiac sign ko. Goiter akin. Pare, wala namang zodiac sign na goiter. Ano ka ba? Biro lang yun pare, ikaw naman. Ulcer talaga. Huwag niyo hulaan kung ano yung zodiac sign mo. Huwag kayo umasa sa mga ganyan. So today, sinasabi sa atin ng Panginoon, hope. Put your hope in me. Dahil ako isang Diyos, si Yahweh Shaddai, ang Diyos na hindi bumibigo sa kanyang mga anak. Amen? If you know this song, sing it with me. It's a song of hope. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwalay tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. May sabay? Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, umanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. Together. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Pakisigawan ng katabi, may pag-asa ka pa! May pag-asa ka pa! Palakpakan natin ang Panginoon. Nagbibigay pag-asa sa mga sandali na mabibigat na pagsubok, katulad nga ng ating pagdaan. May magagawa pa po ba ako, Doktor? Kung sakali?
Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. Sa Seattle, marami. Pag ginawa ko po ba yun, doktor? Gagaling pa ako? Hindi na rin. Pero pag ginawa mo yun, mas gusto yung pang mamatay kaysa mabuhay. At least hindi mabigat mamatay. May ginanong mo na sa Everett. May taning na buhay mo, sabi ng doktor. Gano'n pa po akong katagal, doktor? 10. 10 years? 10 months? 10, 9, 8, 7. Ano pa naman yung panghihinaan yung loob, di ba? Minsan maraming mga tao kung saan humanap ng pag-asa. Trust in God. Sinabi naman ng Panginoon, hindi siya magpapabaya. I will fight your battles for you. Yan ang kanyang pangako eh. Isabihin mo sa kanya, nangako ka, I just need to be still. You fight your battles for me. Pag hindi nyo na talaga kaya na nakatayo ang laban, lumukod na kayo. Eh, Father, dasal ako ng dasal, hindi naman talaga binibigay ng Diyos, parang wala naman akong maaasahan. Bakit? Totoo din yun. May bata ka, yung magpapasko, sinasabi kasi ng parish priest, sumulat kayo ng prayer request. At ang inyong kahilingan, iligay sa ilalim ng kama ng baby Jesus sa Belen. Sa Pasko, makukuha niyo ang inyong kahilingan. 3 taon sumusulat yung bata si Totoy, Dear Jesus, bigyan mo naman ako ng bisikleta sa Pasko, love Totoy. 3 taon sumulat. 3 taon, wala naman dumating na bisikleta. Kaya nung sinabi ng parish priest, sumulat kayo. Hindi na sumulat ang bata. At kapag susulat, wala naman nangyayari. Pero nagsimba pa. Tapos nang minsan nagpunta rin sa Belen. Lumingon-lingon. Nung wala nakatingin, kinuha yung rebulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat, Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit ikaw. Tandaan mo, huling babala ko na ito. Siya pa nagbabala. Totoy. Isa nakakapangina din naman. Hindi nyo masisisi yung mga pinangihina ng loob, ha? Yung sinasabi nyo na, ba't di ka na nagsisimba kasi ka dumarating yung mabibigat na pagsubok eh. But we are always reminded that God will always be there to fight our battle for us. Amen. You have just to believe. To believe is to trust. No? And we trust because we know that God is always right. Diba? Always true to His Kayo, word. mga magulang, sinusunod kayo ng anak nyo kasi naniniwala silang tama ka lagi. Na hindi kayo magtuturo sa kanila ng masama. The same with the Father, kay El Shaddai, na siya hindi maaaring magbigay ng kapahamakan sa kanyang mga anak, lalo na sa mga yugto ng mabibigat na karamdaman. That is why in this, on the 41st anniversary ng El Shaddai, no, worldwide, siyempre kasama na yung Shatter chapter, we put our trust in God. We have faith in Him and we obey because we know God is always right. Amen! Hindi maaaring magkamali ang Diyos kung meron man tayong pinagdaraan ng pagsubok sa buhay. Na sino ba naman ang walang pagsubok? Pero we, in the Son, today we are also reminded na kung ang pag-asa nasa Diyos, we continue to be blessed by God. Naalala niyo yung response sa Son? Blessed the Lord, blessed the people the Lord has chosen to be His own. Ikaw yun, sabihin sa katabi. 1, 2, 3. Ano sabi? Lalo ka na. Di ka sa El Shaddai. Totoo diba? Blessed the people the Lord has chosen. Because many were called, but few were chosen. And you are the chosen few. Amen. Kung hindi kayo pinahintulutan ng Panginoon ng mga dalo, hindi kayo makakadalo dito kahit gustong-gusto nyo. O, gustahan tayo. Rarayumahin kayo bigla, mamamagay yung paa nyo, dalawa. No, yung sakit namin matatanda eh. Kung nga, Father, ba't ganun? At least tumanda. Yung iba kasi ayaw tumanda. Sabi ng babae, Dok, magkano magpa-facelift para magmukha akong bata? 250,000. Ay, wag na. Lahat na yun. Mahal pala. Labang mura basta magmukha ng akong bata. Ito, chupon, 30. Subok mo. Lakas ng tama mo siguro. Pag sinubo mo talaga. O, ito mo siya, o. Tiga-shuttle yan eh. Member ka ng music ministry.
Di ba? Yung iba na iba ay pumangit. Alam niyo, bahagi ng pagtanda yan. Kaya may mga tao, pag nakikita ko sabihin, Father, hindi mo ba ako nakikilala? Eh, sarili ko nga, hindi ko naman kilala minsan. Kayo pa. Eh, siyempre, pag tumatanda ka, nagbabago yung itsura mo, hindi ko na nga alam kung ako pa talaga to. Kasi marami naman akong pictures ng bata ko na talagang ibang-iba na yung itsura ko ngayon, di ba? Sabi nga, baba ulit. Dalawa na yung baba. Kapag nagkakaganito, sabi ng isang ayaw pumangit. Eh, sa palagay ko, ito sikreto lang natin. Sa palagay ko, yung kapangitan, yan ang totoong biyaya ng Diyos. Oh, yung kagandahan, yan ang sumpa. Kasi yung kagandahan naman, nililipasan niya ng panahon. Pero ang kapangitan, pinag-iibay ng panahon. Bakit? Hindi mo napapansin? Yung magaganda ngayon, bukas pangit na yan. Pero yung mga pangit ngayon, bukas pangit pa rin. Ang tibay. Kasi pag maganda ka, at pumapangit ka na, madidepress ka. Nararamdaman ninyo yun. Ano na nangyayari sa inyo? Kung maganda ko ganito. Well, pangit. Wow, walang kakupas. Ang tibay. Kaya biyaya yan eh. At hindi ka natin nalulungkot, no? Sanay ka na. Kaya nga pala sa atin, we are blessed. Ang problema sa mga tao, ako paano hindi ako pinagpala kasi dami kong pagsubok sa buhay. Eh kasi you associate blessing with everything that is good. Pag yan ang pananaw sa biyaya, sa pagpapala ng Diyos, eh, malulungkot ka talaga. Sino bang walang problema dito? Diba? We associate blessing with good life, good health, good fortune, good family relationship. Paano kung may mga problema sa pamilya ninyo? Hindi na kayo pinagpala? Eh kahit kami mga pare, nagkakaproblema ang mabigat eh. Isang pare nga, naka ng problema. Isang doktor kasi, tiga-shuttle dito. Sino sa babanggitin ko sa LA dito? O tiga-Alaska, wala mo sila dito eh. Brother Victoria po. Nagkaroon ng relasyon, illicit relationship sa sekretarya niya. Eh may asawa na yung doktor. Sabi niya sa sekretarya na nagdalang tao, huwag mo ipagsasabi ito, walang dapat makaalam nito dahil may pamilya akong tao, ayaw kung masira ang pamilya ko. Magtago ka! Huwag mong ipagsasabi kahit kanino, nagtago ang sekretarya. Nag-isip ng malusot yung doktor kung paano malulusutan yung problema. Biglang pinuntahan yung 9 months na, kagampanan na, manganganak na, pinuntahan ng sekretarya. May solusyon na tayo sa ating problema! Meron akong pasyenteng pare, may bukol sa sikmura. Ganitong gagawin natin. Papaanakin kita. Ooperahan ko yung pare. Tapos itatabi ko yung sanggol sa pare. At sasabihin ko, Father, isa pong himala. Hindi man na bukol, kundi sanggol. Yung naman ang inyong sikmura. Ganun nga, ginawa. Pinanak, inoopera, tinabi yung sanggol. Natural, nagulat yung pare pagising. Doktor! Ano ibig sabihin nito? Bakit may sanggol sa tabi ko? Father, isa pong himala ang nangyari. Hindi pa nabukol, kundi sanggol. Ang naman ang inyong sikmura. Imposible naman yun. Paano ako makakala? Kaya nga himala. Pinagalitan pa yung pare. Eh, naniniwala naman po kami sa himala. Kaya walang magawa pare, himala. Inuwi yung sanggol sa kumbento. Lumaki yung bata. Pero nung 15 years old na yung bata, hindi na makonsensyang itago ng pare ang sikreto. Tinawag niya ng bata, halika, at may pagtatapat ako sa iyo. Ano po yung papa? Hindi ako ang papa mo. Sino kayo? Ako ang mama mo. Eh, siya naman ako eh. Ano ba ang gusto nyo? Diba? Lahat naman tayo may mga pagsubok na pinagdaraanan. Sa pamilya, kapag nagkakaroon ng problema na mga pasaway na asawa, bagay totoo yun. Tanga kami sa patay, lamay ng patay yung tatay dito. Nakapo yung nanay, asawa dyan, katabi yung anak. May nagsasalita, kaibigan ng patay. Meteorological services, sabi nung nagsasalita. Sa ating harapan, nakahimlay ang isang mabuting tao. Isa siyang mabuting kaibigan. Mabuti siyang asawa at ulirang ama. Sabi nung nanay sa anak, tignan mo nga kung tatay mo yung nakapulong. Kasi gumaling nga kasi nung pinagsasasabi ko. Wala namang sikreto may tatago, no?
Lahat naman tayo ganyan, di ba? May mga pagkakataon na masaway tayo. Tatay, bumili ng robot. Yung robot, nalalaman niya kung nagsisinungaling yung tao. Sinasampal ng robot. Tinisting ng tatay habang kumakain sila sa hapag na tatlo sila, tatay, anak. Sabi niya sa anak niya, sa kanila na kaninang hapon, sa school po, pumasok. Sinampal ng robot yung bata. Sinungaling ka. Alam ng robot, pag nagsisinungaling ka, malalaman niya masasaktan ka. Sabihin mo yung totoo, saan ka pumunta kaninang hapon? Sa bahay po ng classmate ko. Anong ginawa mo doon? Kumuha po kami ng assignment, sinampal ulit. Sabi ko sa iyo, pag nagsisinungaling ka, masasaktan ka. Sabihin mo yung totoo, anong ginawa mo sa bahay ng kaklase mo? Nanood po kami sa internet ng ng mga bastos ng kasama. Galit na galit yung tatay. Talaga kayong mga kabataan kayo ngayon, ibang-iba na kayo. Nung bata kami, hindi kami nanonood ng ganyan. Sinampal yung tatay. Estado. Natawa yung nanay. Pareho talaga kayong dalawa. Manang-mana talaga sa'yo, yung anak mo. Sinampal yung nanay mo. Kabistuhan mo. Lahat naman tayo mayroong mga sandali ng kahinaan, ng pagsubok sa buhay. But we are reminded, no? Blessed are the people the Lord has chosen, and you are those people, no? Kayo yung mga hiniran sa araw na ito para dumalo at matanggap ng patuloy ang mga biyayang makalangit na ipinangako sa ating Yahweh El Shaddai. Amen! Hindi naman sinungaling ang Diyos, eh. Kaya kung ano yung kanyang ipinangako, kanya yung tutuparin. Bisa ka, Father, dasal ako ng dasal, hindi naman dumarating yung dinadasal ko. Alam niyo, ganun talaga yung pagka nananalangin kayo, kailangan magkaroon kayo ng tiyaga at paghihintay. No? Bisan, ang hirap kasi magdasal, Father. Alam ko, kami nga, pag nagmimisa kami, nadidistract kami kapag may gumagalaw, mayroong paypay ng paypay, teka siya, kaya nakaka-distract siyempre yun. Medyo tisa rin dos, gano'n ba? Nakaka-distract yun. Kaya nga, si Lola nga nagdadasal ng rosaryo, habang nagro-rosaryo naman. Kung ano-ano naman yung pinupuna. Rosaryo, yung pinto ba't bukas pa? Rosaryo. Sarili na bintana, gabi na, rosaryo. O yung batya, baka manakaw, rosaryo naman. Yung sampay, baka umulan bigla, rosaryo. Tenant lang kita. In the meantime, how can you own something that continues to exist even when you are gone? Huh? Kotse ko yan, Father! Ganda ha? Tesla yan. Siyempre, taga-shuttle ako. Sabi ng kotse mo, excuse me, driver lang kita. Darating ang panahon, di ba na magmamaneho sa akin eh. I cannot own you. No? Because you exist even when I am long gone. Kaya nga sa buhay, di ba? Pagka meron kayong mga property, nais natin na maging masagana ng gusto. Huwag kayong mag-alala. Yan ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, yumaman ka. Lahat ng gustong yumaman, pumalakpak! Diba? Sabi ko na nga ba, lahat ng taga-shuttle, mahirap eh. Nakaramdaman mo na yun. No? Gusto ng Diyos yumaman kayo, pero ayaw niya kayong maging madamot. Because through our generosity, we will have prosperity. For generosity is the foundation of prosperity. Sinasabi lagi ni Brother Mike yan, di ba? Kapag ikay marunong magbahagi, yan ang iyong iiwan sa mundo. No? We earn a living by what we get, but we make a living by what we get, but we make a life by what we give. No, yung pagbabahagi ba? Because it is true, one day, all of us will just be memories in this world. No? Better make it a good one. What you do for yourself will die with you, but what you do for others will live forever. Amen? Ito lang yung para sa atin. Hindi naman natin maiwasan ng kamatayan eh.
Kasi pa makakatakas dyan. Kami ng lakay na patay, napansin namin walang tumitingin sa kabaho. Nung bibindisyon na namin, kaya walang tumitingin sa kabaho, yung patay may hawak na karatula. Nakalagay, ako ngayon, ikaw bukas. Father, nananakot yung patay. Nananakot mo yun, nagpapaalala na rin yung totoo na isang araw, sa ayaw at sa gusto natin, nandun din tayo sa loob ng kao na yun. O kaya garapon. Kung saan ang uso ngayon dito. Diba? We cannot avoid that, but we are invited, instructed to prepare for it. Be vigilant. That is preparation. Gird your loins. Mayroong isang larawan yung gird your loins. No? Kaya, kasi mga sundalo nun, nakapanda sila, di ba? Ang mga Hudyo, kahit naman sa anong lahi, puro naka-duster eh. Kaya gird your loins, itatali nila ng mahigpit yung kanilang mga palda para lang sila, boxer short. Para madali silang kumilos, makipagdigmaan. Yun ang maghanda kayo ng gusto. No? You know, we cannot avoid it. No? But at least, siyempre, hanggat maaari, huwag muna. Hindi bang gusto mo? Kaya lolo-lola ko, pag may patay kami, kung ano-ano pamahiin yung pinagagawa sa amin. Pag may patay kami, bawal daw maligo ng Lunes. Bawal daw maglibing ng Lunes, yung mga kamag-anak. No? Bawal maglibing ng Lunes kasi may mamamatay uli sa pamilya namin. Kayo, kung tatlo lang kayo magkakapatid, Miyerkules pa lang, tapos lalahin mo. Ang bilis nyo mabuburo sa daig. Pag may patay daw, bawal maghatid ng mga bisitang naglamay, pauwi ng bahay, masama may mamamatay uli sa pamilya nyo. Kaya sinusunod lang, may mamamatay, sino ba gusto mamatay na sunod-sunod? Ang gastos kaya ano. Sabi pa, pag may patay, yung mga naglalamay naman, pag naglamay kayo, bawal kayo mag-uwi ng mga pagkain na nakahain sa burulan. Yung iba, pag kinagkapa mo, puno ng boy bawang yung bulsa, yung pakwan. Yung iba, pag may backpack na dala, pag binuksan mo, may cup noodles. Siguradong may mamamatay, malamang mapapatay kayo. Mamatay na, kinagupit na pa yung chichirya. Pinakamasabang tulong, pag may patay, bawal daw maligo yung kamag-anak. Pag naniwala naman kayo, mamamatay naman yung mga naglalamay sa baho ng pamilya ninyo. Kaya tanong, Father, totoo ba yung mga pamahiin na matatanda? Hindi ho yan totoo. Pero mabuti na din yung sigurado. Baka mamaya may mamatay kinabukasan sa inyo. Kayo sisisihin. Kasi naligo ka. Tamang tanong dyan, Father, tinuturo na matatanda, hindi naman pala totoo. Siguro pinapahayag lang nila yung kanilang damdamin na sigurado ko damdamin natin lahat. Ayaw kasi natin na may nawawala sa pamilya. Amen. Kahit yung mga pasaway na miyembro ng pamilya nyo. Di ba? Pag nalulungkot din kasi tayo pag may nawawala eh. But death is not the end of life. It is a part of life. Panibagong kabanata lang yan. Parang it is that moment that we can say with all our hearts, Father, I am ready. Pakiulit. Father! Huwag masyado malakas. Baka madinig kayo. Bigla kayong bawiin dito. Kasalanan ko pa yan. It is that moment na sasabihin sa kanya, may mga kaibigan ba kayong ganun sa hirap na pinagdaraanan dahil sa karamdaman? Biglang sabi niya, Lord, pwede mo na po akong kunin. No, handang-handa na po ako. Take me, Lord. Take also my wife. Nagdamay pa. Tigasyatil kasi. No, para sa atin, these are moments na kailangan natin na magkaroon ng katatagan. Death is not the end of life. Sabi nga alam niyo yung pinaghahandaan natin, ang nawamatay naman hindi daw nawawala. Nagbabalik lang siya sa tunay niyang tahanan sa langit. At nagbabalik siya sa tunay na nagmamayari sa ating lahat. Si Yahweh El Shaddai. Kaya sana sa ating mga panalangin ngayong araw ng linggong ito, let us always hope for the best. Totoo ba yung mga pag-asa, Father? Hindi ko din sigurado o alam. But I am sure of one thing. No? Totoo man yung inaasahan nyo o hindi, mangyayari man o hindi, I believe there is no better way to live life but to live with hope. Wala na pong pinakamainam na paraang mabuhay sa mundong puno ng pagsubok at problema, kundi mabuhay kayo ng may pag-asa. Always believe that you are blessed by God. Kahit maraming mga pagsubok na dumarating sa atin, ang pinagpala, hindi yung taong walang problema,
Dahil walang taong walang problema. Tanungin niyo yung katabi niyo, may problema ka ba? 1, 2, 3. May problema ka ba? Ano sabi? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Wala naman tao walang problema eh. Ang pinagpala, yung taong sa kabila ng sangkatutak na problema, hindi nawawala ang tiwala at pananalig kay Yahweh. Amen? Kayo yun. Nagsisimba pa kayo eh. Kung hindi kayo na nagtitiwala sa kay Yahweh El Shaddai, hindi na kayo magsisimba. Hindi na kayo magdadasal. Hindi na kayo mag-apostolado. Hindi na kayo sasama sa choir. Kasi iba, ang ganda-ganda ng mga kanta ng ating Yahweh El Shaddai choir dito sa Seattle. Yung iba, hoy, mag-choir ka, magandang boses mo. Pagod na ako, Father. Mag-lecture commentator ka, maganda ka magbasa. Pagod na po ako, Father. Sumama ka na lang sa mga organisasyon para makatulong ka sa parish. Pagod na nga ako, Father eh. Kaya minsan sa misa sinasabi ko, alay natin ang misa nito para sa mga pagod na. May they rest in peace. Wala na kayong bumibili, hindi pa pagod. No? God will sustain you. When God calls, God sustains. Amen. Kung sabihin, matanda na ako, Father, I am old, but I am not obsolete. Rayong lang ang kalaban ko. Bakit? No? At least sa paalam yan. Malakas na lang sa akin, maaari, bibig, pero okay lang. May malakas pa. Ano? Kaya nga para sa atin, we always do our best, no? Kung ano man yung katangian. And that is God's blessing for us. And always remember, we do all these things for one goal. To prepare for our final destination. And that is being with God, being with Yahweh El Shaddai. Magandang hapon po sa inyo.